10 mga makasaysayang tao na nagkaroon ng maraming asawa. Welcome sa Arvin Polo TV. Iba't iba ang opinyon ng mga tao o grupo tungkol sa pagkakaroon ng maraming asawa. Maaaring itinuturing nila ito bilang kasalanan o pagsagip sa isang tao, ngunit anuman ang mga dahilan ay nagdudulot pa rin ito ng mga kontrobersya. At ganito nga ang nangyari sa mga kilalang tao na nagkaroon ng maraming asawa. Ikaw, anong opinyon mo hinggil dito? At sa video na ngang ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tao na nagkaroon ng maraming asawa. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Solomon. Si Solomon ay anak ni King David at Bathsheba. Siya ang ikatlong hari ng Israel at namuno mula 970 hanggang 931 BCE. Kilala siya hindi lamang sa kanyang talino at kayamanan kundi pati na rin sa pagkakaroon niya ng maraming asawa at kabit. Ayon sa Biblia, particular sa 1 King 11:3, si Solomon ay mayroong 700 na asawa na mga prinsesa at 300 na mga kabit. Ang mga kasal niya sa mga prinsesa mula sa iba't ibang bansa ay hindi lang dahil sa pag-ibig, kundi bahagi din ng kanyang plano para makipag-alyansa sa ibang kaharian. Ang kanyang mga asawa ay galing sa mga bansa tulad ng Egypt, Moab, Ammon, Edom, Sidon at Hittites. Ang kasal niya sa anak ng Pharaoh of Egypt ang pinakakilala na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at impluensya. Bagaman matalino si Solomon sa pamamahala at sa kanyang mga desisyon, tulad ng kaso ng 2 ina na nag-aagawan sa isang sanggol, ang kanyang mga kasal sa mga prinsesa ay nagdulot ng problema. Ayon sa Biblia, ang mga asawang ito ay nagdala ng kanilang mga Diyos at Diyosa sa Israel. Dahil dito ay nagpatayo si Solomon ng mga altar at templo para sa mga Diyos ng kanyang mga asawa, tulad ni Astarte, ang Diyosa ng mga Sidonian, at ni Milcom, ang Diyos ng mga Ammonite. Ang pagsambang ito sa mga Diyos-Diyosan ay labag sa utos ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, at naging sanhi ng galit ng Diyos kay Solomon. Dahil sa kanyang pagtalikod sa tapat na pagsamba kay Yahweh, ay sinabi ng Diyos kay Solomon na pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kaharian ay mahahati. Totoo nga, pagkatapos ng kanyang kamatayan ay nahati ang nagkakaisang kaharian ng Israel sa 2 bahagi. Ang kaharian ng Israel sa north at ang kaharian ng Judah sa south. Ang kanyang anak na si Rehoboam ang nagmana ng trono, ngunit hindi nagawang panatilihin ang pagkakaisa ng kaharian. Ang maraming asawa ni Solomon ay nag-iwan ng komplikadong pamana. Sa kabilang banda, ipinakita nito ang kanyang kakayahan sa diplomacy at ang kanyang ambisyon na maging isang makapangyarihang hari. Number 2, Brigham Young. Si Brigham Young ay isang kilalang leader ng Mormon Church na kilala rin bilang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ipinanganak siya noong June 1, 1801 sa Whitingham, Vermont. Pagkatapos mamatay ni Joseph Smith, ay ang sumunod na nagtatag ng simbahan ay ang naging pangunahing leader na si Young. Naging pangalawang pangulo siya ng simbahan mula 1847 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1877. Siya rin ang nagtatag ng Salt Lake City sa Utah. Samantala, isa sa mga kilalang bahagi ng buhay ni Brigham Young ay ang kanyang polygamy. Noong panahon niya, karaniwan ang pagkakaroon ng maraming asawa sa mga members ng Mormon Church. Ayon sa mga records, nagkaroon siya ng 56 na asawa sa kanyang buhay. Ang mga kasalang ito ay hindi lang tungkol sa pamilya, kundi may layunin ding palakasin ang komunidad ng mga banal sa mga huling araw. Ang unang asawa niya ay si Miriam Works na pinakasalan niya noong 1824. Pagkatapos mamatay ni Miriam noong 1832 ay nagpakasal si Young kay Mary Ann Angel noong 1834 at nagkaroon sila ng 6 na anak. Habang tumataas ang posisyon ni Young sa simbahan ay nadagdagan din ang bilang ng kanyang mga asawa. Bahagi ito ng kanyang paniniwala sa polygamy doctrine na itinuro ni Joseph Smith. Para sa mga members ng Latter-day Saints, ang polygamy ay isang sagradong tungkulin na nagpapalakas ng kanilang pananampalataya at nagdaragdag sa kanilang spiritual family. Bagaman kontrobersyal ang polygamy sa labas ng komunidad ng Latter-day Saints, ito ay naging mahalagang bahagi ng kanilang kultura at paniniwala noong panahon ni Young. Bukod sa kanyang mga asawa ay marami rin siyang anak. Ayon sa mga records ay nagkaroon si Young ng higit sa 50 na mga anak mula sa iba't ibang asawa. Ang malaking pamilya niya ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon
sa kanyang pananampalataya at sa doktrina ng polygamy. Marami sa kanyang mga anak ang naging kilalang tao sa komunidad ng Latter-day Saints at nagpatuloy sa mga aral na itinuro ng kanilang ama. Number 3. King Henry VIII. Si King Henry VIII ng England na ipinanganak noong June 28, 1491 ay isa sa mga pinakasikat na hari sa kasaysayan ng Britain. Siya ang pangalawang anak ni Henry VII at Elizabeth ng York. Naging hari siya noong 1509 matapos mamatay ang kanyang ama. Sa kanyang pamumuno ay maraming pagbabago ang nangyari sa politika, relihiyon at lipunan ng England. Ang unang asawa ni Henry ay si Catherine ng Aragon. Ikinasal sila noong June 11, 1509. Ang kasal na ito ay para mapalakas ang alyansa sa pagitan ng England at Spain, ngunit wala silang anak na lalaki. Ang kanilang nag-iisang anak na babae ay si Mary, na kilala bilang Mary I ng England. Dahil dito ay humiling si Henry na ipawalang bisa ang kanilang kasal, ngunit hindi ito pinayagan ng simbahan ng Roma. Dahil sa pagtanggi ng Pope ay nagdesisyon si Henry na humiwalay sa simbahang Katoliko. At noong 1533 ay sinabi ni Henry na siya na ang pinuno ng England Church at nagpakasal kay Anne Boleyn. Si Anne ang naging ina ni Elizabeth I ng England. Pero dahil wala pa rin silang anak na lalaki, ay ipinakulong at pinapatay ni Henry si Anne noong 1536 dahil sa paratang ng pagtataksil. Pagkatapos ng kamatayan ni Anne Boleyn ay nagpakasal naman si Henry kay Jane Seymour. Binigyan siya ni Jane ng anak na lalaki na si Edward VI ng England. Ngunit namatay si Jane ilang araw matapos manganak noong 1537. Labis itong ikinalungkot ni Henry at sinasabing si Jane ang kanyang paboritong asawa. Ang ika-4 na kasal ni Henry ay kay Anne of Cleves, na isang prinsesa mula sa Germany. Nagpakasal sila noong January 1540, ngunit hindi ito naging matagumpay dahil naghiwalay sila matapos ang 6 na buwan. Binigyan ni Henry si Anne ng marangyang buhay sa England bilang kapalit ng kanyang pakikiisa. Samantala, si Catherine Howard naman na pinsan ni Anne Boleyn ang ika-5 asawa ni Henry. Ikinasal sila noong 1540 pero nagtagal lang ito ng halos 1 taon. Inakusahan si Catherine ng pagtataksil at pinugutan ng ulo noong 1542. Ipinakita nito ang malupit na aspeto ng pamumuno ni Henry at sa huli ay nagpakasal si Henry kay Catherine Parr noong 1543. Si Catherine Parr ay naging mahalagang tagapayo at tagapag-alaga ni Henry sa kanyang pagtanda at hanggang sa magkasakit siya. Naging malapit siya sa mga anak ni Henry na sina Elizabeth at Edward. Number 4, Genghis Khan. Si Genghis Khan na ipinanganak bilang Temujin noong 1162 sa Burkhan Khaldun sa Mongolia ay isang kilalang mandirigma at leader. Siya ang nagtatag ng Mongol Empire at pinalawak ito sa pamamagitan ng mga tagumpay sa digmaan at pagsasama-sama ng mga tribo. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa digmaan, ay kilala rin siya sa pagkakaroon ng maraming asawa na nagdulot ng malaking impluensya sa kanyang kapangyarihan. Mayroon siyang hindi bababa sa 6 na pangunahing asawa, ngunit posibleng mas marami pa. Ang pinakakilala sa kanila ay si Berthe na kanyang pinakasalan noong siya ay 16 years old. Si Berthe ay mula sa tribong Onggirat at ang kanilang kasal ay nagpapatibay sa alyansa ng kanilang mga tribo. Si Berthe ang naging pangunahing asawa ni Genghis Khan at naging ina ng kanyang 4 na anak na lalaki na sina Jochi, Chagatai, Ogedei at Tului. Bukod kay Berthe ay nagkaroon din si Genghis Khan ng iba pang mga asawa mula sa iba't ibang tribo at kultura. Ilan sa kanila ay sina Kulan, Yasugen, Yeswi at iba pa. Si Kulan ay mula sa Merkits at naging paboritong asawa rin ni Genghis Khan. Ang mga kasal na ito ay hindi lamang para sa personal na pagnanasa, kundi upang patibayin ang kanyang kapangyarihan at alyansa. Sa bawat kasal ay nagkakaroon siya ng mas matibay na koneksyon at suporta mula sa iba't ibang tribo. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng maraming asawa ni Genghis Khan ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng malaking pamilya. Ang kanyang mga anak mula sa kanyang pangunahing asawa at iba pang mga asawa ay naging tagapagmana ng kanyang imperyo. Sa Mongol system ay mahalaga ang pagkakaroon ng maraming anak upang matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang lahi at kapangyarihan. Ang kanyang mga anak na lalaki ay namuno sa kanilang teritoryo.
habang ang kanyang mga anak na babae naman ay ikinasal sa mga maharlika at leader ng iba't ibang tribo na nagpalakas ng kanyang alyansa at impluensya. Gayon din, ang pamana ni Genghis Khan bilang leader na may maraming asawa at malaking pamilya ay nagpatuloy kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan noong 1227. Ang kanyang mga anak at apo ay nagpatuloy sa pagpapalawak ng Mongol Empire na umabot mula Europe hanggang Asia. Number 5, King David. Si King David ay isa sa mga kilalang tauhan sa Biblia. Siya ay naging hari ng Israel, magaling sa musika at ninuno ni Jesus. Bukod sa kanyang mga tagumpay, ay kilala rin siya sa pagkakaroon ng maraming asawa na nagdulot ng malaking epekto sa kanyang buhay at pamumuno. Una siyang sumikat bilang isang batang pastol na tumalo kay Goliath, na isang giant warrior ng mga Philistine. Matapos ang kanyang tagumpay, ay kinuha siya ni King Saul sa kanyang hukbo. Dahil sa kanyang husay ay nagselos si Saul at tinangkang patayin siya. Sa kanyang pagtakas ay nakilala ni David si Michal na anak ni King Saul na naging una niyang asawa. Kahit nagmamahalan sila ay maraming pagsubok ang dumaan sa kanilang relasyon dahil sa politika at iba pang problema. Bukod kay Michal ay nagkaroon si David ng maraming asawa. Isa sa kanila ay si Abigail na isang matalinong babae na unang asawa ni Nabal. Nang mamatay si Nabal, ay kinuha ni David si Abigail bilang asawa. Ang isa pang kilalang asawa ni David ay si Bathsheba. Ang kanilang relasyon ay nagsimula sa isang iskandalo. Nakita ni David si Bathsheba habang naliligo at ipinatawag niya ito. Nagkaroon sila ng relasyon at nabuntis si Bathsheba. Ngunit upang itago ang kanilang kasalanan ay ipinadala ni David ang asawa ni Bathsheba na si Uriah sa harap ng labanan kung saan siya napatay. Ang mga asawang ito ay nagbunga ng mga anak na nagdala ng iba't ibang problema at trahedya sa buhay ni David. Ang kanyang anak na si Absalom ay nag-alsa laban sa kanya at nagtangkang agawin ang trono. Ang mga away sa loob ng kanyang pamilya ay nagdulot ng maraming kalungkutan kay David. Kahit nagkaroon siya ng maraming asawa at komplikadong buhay, ay nanatili si David bilang isang mahalagang tauhan sa kasaysayan ng Israel. Ang mga tagumpay at kabiguan ni David ay nagpapakita na siya ay isang totoong tao na may mga strength at weaknesses. Ang kanyang mga karanasan ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa pamumuno, pananampalataya at pagiging tapat sa Diyos sa kabila ng mga pagkakamali. Sa huli, si David ay kinikilala hindi lang bilang isang dakilang hari, kundi bilang isang tao na sa kabila ng kanyang mga kahinaan ay patuloy na hinanap ang kalooban ng Diyos. Number 6, Ramses II. Si Ramses II, nakilala rin bilang Ramses the Great, ay isa sa pinakakilalang pharaoh ng ancient Egypt. Namuno siya mula 1279 BCE hanggang 1213 BCE sa 9th dynasty ng bagong kaharian ng Egypt. Ang kanyang pamumuno na tumagal ng halos 66 years ay isa sa pinakamahaba sa kasaysayan ng Egypt. Sa kanyang panahon ay umunlad ang Egypt at nagkaroon ng malaking impluensya sa rehiyon. Samantala, si Ramses II ay nagkaroon ng maraming asawa at anak. Maraming asawa ang mga hari ng Egypt upang palakasin ang kanilang kapangyarihan at magkaroon ng mga alyansa. Ang pinakakilalang asawa ni Ramses II ay si Nefertari, ang kanyang pangunahing reyna. Mahal na mahal niya si Nefertari at binigyan ng maraming parangal. Itinayo niya ang isang magarang libingan para sa kanya sa Valley of the Queens na may magagandang fresko at inscriptions. Bukod kay Nefertari ay mayroon pang ibang mga asawa si Ramses II. Isa sa mga ito ay si Isetnofret na nagbigay din sa kanya ng ilang anak. Ang isa pang kilalang asawa ni Ramses II ay si Maathorneferure, na isa namang prinsesa mula sa Hittite na pinakasalan niya bilang bahagi ng isang peace agreement. Si Ramses II ay mayroong higit sa 100 na anak na may malaking role sa kanyang pamumuno. Marami sa kanila ang naging mga pari, generals at officials na may mataas na posisyon sa gobyerno at hukbo. Ang kanyang panganay na anak na si Amun-Herkhepeshef ay naging mataas na official sa militar. Isa pang anak na si Kaemwaset ay kilala bilang mahusay na pari at archaeologist na nagpanumbalik ng maraming sinaunang monumento. Kilala si Ramses II sa pagtatayo ng malalaking proyekto. Ang ilan sa kanyang pinakadakilang gawa ay ang Abu Simbel, na isang malaking templo na inukit sa bato, at ang Ramesseum,
na isa namang malaking templo sa Thebes. Ang kanyang mga monumento ay kilala sa kanilang laki, detalye at tibay. Maliban pa dito, nakipagdigma si Ramses II sa mga Hittite na isang malakas na imperyo sa Northern Mesopotamia. Ang pinakakilalang labanan ay ang labanan ng Kadesh na isang malaking sagupaan noong ika-5 taon ng kanyang pamumuno. Number 7, Emperor Augustus. Si Augustus, na kilala rin bilang Gaius Octavius Thurinus bago siya naging emperor, ay isa sa mga pinakaimportanteng pinuno sa kasaysayan ng Roma. Ipinanganak noong September 23, 63 BCE. Siya ang naging unang emperor ng Roma at naghari mula 27 BCE hanggang 14 CE. Siya ang nagtatag ng Roman Empire at sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naranasan ng Roma ang isang mahabang panahon ng kapayapaan at kasaganaan na tinatawag na Pax Romana. Ang personal na buhay ni Augustus ay makulay at puno ng mga relasyon. Nagkaroon siya ng 3 pangunahing asawa. Ang una niyang asawa ay si Claudia Pulchra na mula sa isang kilalang pamilya. Ang kanilang kasal ay upang palakasin ang mga political alliance, pero hindi sila nagtagal at wala din silang anak at naghiwalay sila sa kalaunan. Pagkatapos ng hiwalayan kay Claudia ay nagpakasal naman si Augustus kay Scribonia. Si Scribonia ang ina ng nag-iisang anak na babae ni Augustus na si Julia the Elder. Tumagal lamang ng ilang taon ang kanilang kasal at naghiwalay sila noong 39 BCE. Ayon sa mga ulat, naghiwalay sila dahil hindi sila magkasundo sa maraming bagay, lalo na sa politika at pamumuhay. At ang ikatlong asawa ni Augustus ay si Livia Drusilla. Si Livia ay mula sa isang kilalang pamilya at may 2 anak mula sa kanyang unang kasal. Nagpakasal sila ni Augustus noong 38 BCE at naging mas matatag ang kanilang pagsasama kumpara sa mga nauna niyang asawa. Kilala si Livia sa kanyang talino at suporta sa mga desisyon ni Augustus na malaking tulong sa kanyang pamumuno. Bagamat walang anak si Augustus kay Livia, ay kinilala niya ang mga anak ni Livia bilang kanyang mga tagapagmana. Ang mga anak ni Livia na sina Tiberius at Drusus ay naging mahalaga sa pamahalaan ng Roma. Si Tiberius ang naging kahalili ni Augustus bilang emperor nang siya ay namatay noong August 19, 14 CE. Bukod sa kanyang mga asawa ay mayroon ding mga ulat na nagkaroon siya ng mga kalaguyo, pero hindi ito gaanong binibigyang pansin ng mga mananalaysay. Number 8, Caligula. Si Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus na mas kilala bilang Caligula ay naging emperor ng Roma mula AD 37 hanggang AD 41. Ipinanganak siya noong August 31, AD 12 sa Antium. Anak siya ni na Germanicus na isang respected general at Agrippina the Elder. Ang palayaw na Caligula ay nangangahulugang little boots dahil suot niya ang maliit na uniform ng sundalo noong bata pa siya. Nang mamatay ang kanyang ama noong AD 19 sa hindi malinaw na kadahilanan, ay lumaki si Caligula sa pangangalaga ng kanyang ina. Marami sa kanyang mga kamag-anak ang namatay o ipinatapon dahil sa mga issue sa politika. At noong AD 31 ay ipinatawag siya ni Emperor Tiberius sa isla ng Capri. Kahit may mga chismis na gusto siyang patayin ni Tiberius, ay naging tagapagmana pa rin siya ng emperor. Noong AD 37, nang mamatay si Tiberius, ay naging emperor nga si Caligula. Noong una ay naging kilala si Caligula. Nagpalaya siya ng mga bilanggo at nagdaos ng malalaking pagdiriwang. Subalit makalipas ang ilang buwan ay nagbago ang kanyang ugali at mga desisyon. Kilala siya sa plano niyang gawing konsul ang kanyang paboritong kabayo na si Incitatus bilang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at kabaliwan. Samantala, si Caligula ay nagkaroon ng 4 na asawa. Ang una ay si Junia Clodila pero namatay siya ng maaga. Sumunod ay si Livia Orestilla na sa pilitan niyang kinuha mula sa kanyang unang asawa noong araw ng kanilang kasal. Ngunit iniwan niya si Orestilla makalipas lamang ang ilang araw. Ang pangatlo niyang asawa ay si Lolia Paulina na pinakasalan niya matapos niyang utusan si Marcus Lepidus, ang kanyang kapatid sa ina. Naiwanan siya. At sa huli ay pinakasalan niya si Milonia Caesonia na sinasabing pinakamamahal niyang asawa. At nagkaroon sila ng anak na si Julia Drusilla. Ang kanyang mga relasyon sa mga babae, kabilang ang kanyang mga kapatid na babae, ay nagdulot ng matinding kontrobersya. Kilala rin siya sa kanyang incestuous relationship sa kanyang mga kapatid na babae, lalo na kay Drusilla na itinuturing niyang paborito.
Ang pagkamatay ni Drusilla noong AD 38 ay lubos na nagpabago kay Caligula at mula noon ay naging mas malupit at hindi maipaliwanag ang kanyang mga desisyon. Number 9, Kublai Khan. Si Kublai Khan ay isang kilalang pinuno ng Mongol Empire at nagtatag ng Yuan Dynasty sa China. Ipinanganak siya noong 1215 sa Mongolia at apo ni Genghis Khan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay lumawak ang Mongol Empire at naging unang foreign dynasty na namuno sa buong China. Isa sa mga katangian ni Kublai Khan ay ang pagkakaroon ng maraming asawa na isang karaniwang kaugalian ng mga Mongol leaders. Ang pangunahing asawa ni Kublai Khan ay si Chabi na mula sa tribong Onggirat. Si Chabi ay isang mahalagang tagapayo at may malaking impluensya sa mga desisyon ni Kublai Khan. Kilala siya sa kanyang talino at husay sa pamamahala. Siya rin ang nagtulak kay Kublai na tanggapin ang Buddhism. Malaki ang naitulong ni Chabi sa paggawa ng mga patakaran na nagdulot ng kapayapaan at kasaganaan sa imperyo. Bukod kay Chabi, ay marami pang ibang asawa si Kublai Khan. Ang mga asawa niya ay mula sa iba't ibang tribo at maharlikang pamilya. Ginawa ito ni Kublai upang mapalakas ang kanyang mga alyansa at mapanatili ang katatagan ng kanyang pamumuno. Ang pagkakaroon ng maraming asawa ay isang paraan para masiguro ang katapatan ng iba't ibang grupo at mapalawak ang kanyang impluensya sa buong imperyo. Ang pagkakaroon ni Kublai Khan ng maraming asawa ay mayroon ding mga epekto hindi lang sa kanyang personal na buhay, kundi pati na rin sa politika at ekonomiya ng kanyang nasasakupan. Ang kanyang mga asawa ay nagdala ng iba't ibang kultura at kaugalian sa kanyang korte na nagbigay ng masayang kapaligiran. Ang impluensya ng kanyang mga asawa, lalo na ni Chabi, ay nakatulong sa paggawa ng mga reforms na nagpapatibay sa kanyang pamumuno at nagtaguyod ng mas maayos na gobyerno. Subalit kahit matagumpay si Kublai Khan bilang isang pinuno, ay hindi palaging maayos ang kanyang personal na buhay. Nang mamatay si Chabi noong 1281, ay labis itong ikinalungkot ni Kublai. Ang pagkawala ng kanyang pangunahing tagapayo ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanya. Number 10, Fela Kuti. Si Fela Anikulapo Kuti ay kilala rin bilang Fela Kuti ay isang kilalang musician, composer at activist mula sa Nigeria. Ipinanganak siya noong October 15, 1938 sa Abeokuta, Nigeria. Ang kanyang pamilya ay kilala sa edukasyon at activism. Ang kanyang ina na si Funmilayo Ransome Kuti ay isang kilalang female activist laban sa colonialism. Ang kanyang ama naman si Reverend Israel Oludotun Ransome Kuti ay isang minister at nagtatag ng Nigerian Union of Teachers. Nag-aral si Fela sa London School of Music noong 1958 kung saan niya natutunan ng jazz at iba pang western music. Bumalik siya sa Nigeria noong 1963 at nagtatag ng kanyang banda na Koola Lobitos na kalaunan ay naging Africa 70. At noong 1970s ay sumikat si Fela dahil sa kanyang musika na Afrobeat na isang combination ng traditional African music, jazz, funk at highlife. Ang kanyang musika ay hindi lang nakakaaliw, kundi naglalaman din ng mensahe laban sa katiwalian at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Samantala, sa kanyang personal na buhay ay kilala si Fela sa pagkakaroon ng maraming asawa. Noong 1978 ay pinakasalan niya ang 27 na mga kababaihan ng sabay-sabay. Ang mga babaeng ito ay mga members ng kanyang banda na tinawag niyang Queens. Ang kasalang ito ay isang protesta laban sa tradisyonal na kaugalian ng kasal sa Nigeria at isang pahayag ng kanyang pagsalungat sa colonial system. Kahit hindi kinilala ang kasal sa ilalim ng batas ng Nigeria, ay nagdulot ito ng malaking ingay sa publiko at nagdagdag ng kontrobersya sa image ni Fela. Kaugnay pa nito, ang mga Queens ay naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay at musika. Sila ay sumasayaw at umaawit sa kanyang mga performances. Nakatira sila sa Kalakuta Republic na isang komunidad na itinatag ni Fela bilang pagtutol sa pamahalaan ng Nigeria. Dito, ang kanyang mga asawa, tagasunod at iba pang miyembro ay nagsama-sama upang itaguyod ang kanyang mga layunin. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay ay madalas siyang targetin ng pamahalaan ng Nigeria dahil sa kanyang mga pahayag laban sa militar at corruption. Noong 1977 ay sinalakay ng mga sundalo ng Nigeria ang Kalakuta Republic na nagresulta sa pagkasunog ng komunidad at matinding karahasan.